Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's breaking news lang po tayo. Ito pong Commission on Elections o COMELEC has officially filed a petition for disqualification against Pasig Congressional Candidate Attorney Ian Sia over alleged anti-discrimination guidelines violations. Ayan mga kababayan, ito po yun Ayan yung feeling pogi na yan at sobrang bastos mga kababayan. Pero inyo, sabi niya, ang kanyang programa raw para sa mga solo parent na babae, yung mga babae, meron pang i-discriminate pa yung mga hindi na nire-regla Kasi sabi niya, yung mga solo parent na babae na yun nire-regla pa, sabi nitong hinayupak na to. Ito yung aking programa para sa inyo. Minsan sa isang taon ay pwede kayong sumiping sa akin. So feeling pogi ang putik. Ay abang ng dating. Alam nyo, itong kandidatong ito, ayan po, tingnan nyo yung pagmumukha niyan. Ito po yung banat ang banat kay Mayor Vico Soto. Ito po yung kandidato na ang ginagawa ay hinahamon ng debate si Mayor Vico Soto. Hamunin mo si Mayor Vico Soto ng debate, hindi iba naman tinatakbo niya. Congressman ang tinatakbo mo, si Mayor Vico Soto ang tinatakbo, Mayor. So dapat ang magdebate si Diskaya o si Ate Sara netong kupal na to at si Mayor Vico Soto, dapat sila ang magdebate. Kaya pinagtatawanan lang to ni Mayor Vico Soto ba't ako magdidebate para sa kami tinatakbuhan? Ang kalabanan mo, Ian Sia, yung congressman sino ba yun? Si Romulo. Hindi ako nagkakamali. Ayun ang labanan mong debate. Pero hindi makikipaglaban sa'yo ng debate. Bakit? Kasi ang baba ng level mo. Kasi bastos ka. Hindi, yung kumbaga kahit ako hamunin ako na ito. Ito ako lalaban dito. Ayusin mo muna sarili mo. Tanggalin mo muna yung pagkabastos mo. So yan po mga kababayan, nag-file na po ng petition mismo ang COMELEC para i-disqualify etong si Attorney B. Dapat lang kasi sa totoo lang bawal talaga ang bastos. Kasi unang-una congressman. Ano ba ang congressman? Ang congressman ay representative ng isang distrito. Sa isang lugar kasi marami yan sa isang city, marami pong distrito yan. Yung isang distrito sumasakop po sa iba't ibang mga bayan o barangay. Tama ba ako? Barangay. Diyan po sa isang lungsod. So biruin nyo, pipili kayo ng magiging representante ninyo, tapos bastos. Ibig sabihin, bastos din kayo lahat. Kapag binoto nyo ang isang bastos na representative niyo, ibig sabihin, bastos kayo lahat. Diba? So, walang lugar, mga kababayan, sa ating bansa, o kahit saang lungsod, kahit sa barangay level, kahit sa pamilya, bawal po talaga ang bastos. Feeling pogi. So, karapat-dapat lang talaga na itong si Ian Sia ay ma-disqualify. Kaya ngayon, panahon po ng Holy Week, siguro kinakailangan mong magnilay-nilay kasi sa pinagmamalaki pa nito, di daw siya bastos talaga, hindi daw siya mayabang talaga. Sabi nga niya, may nababasa ako, siya raw ay graduate sa kumbento. Graduate ka sa kumbento, bastos ka? Ibig sabihin, nandun ka, pero wala lang. Diba? Pagkalabas mo ng kumbento, na-demonyo ka na. Ngayon, pinagtatanggol pa ni Diskaya to Ano ngayon, Sara Diskaya? Kasi yung grupo ninyo, Sara Diskaya, puro kayo paninira. Puro kayo pambuburaot. Imbis na marinig ng taong bayan dyan sa Pasig, yung inyong mga plataforma, puro kayo paninira kay Vico Soto, paninira dyan, ganyan. Ito, ganun ang trabaho na ito. Kaya siguro kinarma. Kaya itong grupo ni Diskaya, inaalisan na mismo ng mga kasamahan nila. Si Cham, si Sup. Wala na, umalis na rin. Nabuisit na rito nadadamay Kapag talaga merong bulok na kamatis
sa isang grupo, lahat po kayo mabubulok. So it's either magpabulok ka o kaya ikaw ay umalis para hindi ka mahawa ng kabulukan ng kasama mo. Ayan po. Kaya dapat lang ma-disqualify, dapat matanggal itong Tulonggos na ito. At itong mga kasamahan niya ay madala na. 'Di ba? Ito naman si Sara Diskaya, puro naman na pamimigay din. Ayuda. Ayun ang style nila, mamigay na mamigay. Oh, nadamay na rin si Aramina. Si Aramina naman, yung joke nito, tawa-tawa pa siya. So, yung mga grupo nila, Diskaya, itong grupo ni Atty. B, huwag nyo na pong pansinin at ang iboto po ninyo ay ang straight, ito pong kampo ni Mayor Vico Soto. Eto sigurado, sisisihin na naman niya si Vico Soto. Sabi niya, ang hirap talaga kalaban si Vico Soto. Tanga ka pala eh. Ikaw may kasalanan yan, bastos ka eh. Kung di ka bastos, hindi naman magkakaganyan eh. Di ba? Ito mga kababayan, dako naman tayo sa lungsod ng Maynila. Okay, ito pong si Mayor nila ko na kahit noong pa na nagsimula siya, hindi po siya talaga mahilig sa social media. Ayun po yung pagkakaiba nila dun sa dating mayor. Yung dating mayor po kasi, kahit na po naka-dextrose, binibidyo pa. Ibig sabihin lahat talaga maganda naman ang naging epekto noon kasi nakita ng taong bayan yung pagkilos. Ngayon, ito si Mayor nila ko na, nung siya naging mayor, hindi po gano'n ang style. Siya po ay nagtatrabaho kahit sa likod ng camera. Ito nga sabi niya, inaamin ko, hindi talaga ako masyadong aktibo sa social media. Hindi ako sanay o komportable na i-post ang bawat ginagawa ko o ipakita palagi ang nagawa ko. Mas gusto ko kasi yung tahimik akong nagtatrabaho. Hindi para sa papuri, kundi dahil gusto ko talaga makatulong at matapos na may kabuluhan. Siguro iyan rin ang naging pagkukulang ko. Ang hindi ko pagbibida sa mga bagay na nagawa ko. Pero sana kahit hindi ito nakikita online, alam ng mga taong nakakatrabaho ko ang effort at intention ko sa likod ng bawat ginagawa ko. So, ayun yung kulang eh. Kasi ngayong panahon na to, ang lakas po talaga ng kapangyarihan ng social media. Kapag nakikita nila ang magandang ginagawa mo, nakikita nila lahat ginagawa mo, talagang bumibilib sila sa iyo. So, yun lang yung pagkukulang ni Mayor Hanny Lacuna, pero hindi ibig sabihin yan, wala siyang ginawa. Marami po siyang nagawa. At ito ang katunayan na marami po sa ating mga taga-Maynila ang nakita, ang ginagawa at ginawa ni Mayor Hanny Lacuna. Pakinggan po natin. Umatin ako talaga dito para malaman ko kung ano yung mga bawat kandidato. Kasi ano natin to eh. O, karapatan natin to eh. Bubuto lang tayo sa ganung paraan. Siyempre, umatin din ako sa iba-ibang ano. Kasi gusto kong malaman eh. Doon ko na ano yung bagay na okay si Mayura, tahimik na tao. Hindi siya publicity. Pero gumagawa ng tama. Actually, ngayon ko lang nalaman na ang dami palang projects ni Hanny. Yung mga nagawa pala niya, hindi pala siya mahilig mag-post. Kaya, kumbaga sa ngayon ko lang talaga nalaman lahat. Maganda yung mga projects niya, no, na ngayon ko lang nalaman na more on hindi nga talaga siya nagpo-focus sa social media. Baka nga mas marami pa akong nagawa. Kaya lang, wala akong kamerang nakasunod sa akin 24 oras. Kasi hindi po ako artista. Lingkod bayan po ako. Kaya masakit po sa akin na mapagbintangan na wala akong nagawa. Naramdaman ko yung iyak ng puso niya ngayon sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Maraming pangbabato sa kanya. Yun yung naramdaman ko kanina na naiiyak ako. Na totoo siya nagsasabi ng katotohanan. Ngayon, siguro, nag-iba yung perspective natin, no? Knowing na ang dami niya palang nagawa this last few years. Maganda yung nagseservisyo ka na tahimik lang. May magandang puso yung ganun eh. Yung tahimik ka lang nagseservisyo, naglilingkod, tumutulong. Parang mas masarap siguro sa pakiramdam yung ganun. Kasi Hanny is gumagawa siya kahit na walang kapalit. Yung iba kasi, pinapakita lang nila is yung lang gusto makita ng tao. Pero si Hanny kasi is
yun nga, ang dami niya palang nagawa na hindi niya kailangan i-expose sa tao. Maraming paninira sa kanya pero nandoon pa rin naman yung paninilbihan niya para sa mga mamamayan ng Maynila. Kaya okay naman yung ginawa niya. Andiyan ang Diyos, nakikita lahat ng ginagawa mo. Laban lang, maging matatag lang, maging malakas, wag niya kaming iiwan. Huwag niyang iiwan yung Manileño. Okay, so yan mga kababayan, palakpakan natin. Grabe. Mayor Hani Lacuna. Eto mga kababayan, sabihin ko lang sa inyo. Yung nagdaang mayor, dahil po nagawa. Siyempre nakita natin, nakakamera eh. Pero nagkaroon ba sila ng Good Governance Award? Ang dami na patayo, eskwelahan, ang dami na patayo nga, may hospital pa nga na napatayo na hanggang ngayon hindi pa nagagamit kasi nga hindi pa pumasa sa standard ng DOH ata. At maraming mga nalinis sa lugar. Pero hindi po nabigyan ng Good Governance Award. Bakit ganon? Kasi ang nangyari, marami na ipatayo. Ang nangyari, yung pinagpatayo pala nun ay inutang. At yung mga pinagbentahan, mga kababayan, nagastos din. So, ibig sabihin, nawaldas po ang pera ng Maynila. Nabaon po sa utang ang Maynila. Yun po ba ay good governance? Tanong ko lang po sa inyo. Kapag ang isang lungsod ay panay utang, baon sa utang, ibig sabihin ba magaling ang mayor? Tanong ko lang sa inyo. Yari nanay nyo o tatay nyo, utang ng utang. Yari si tatay, utang ng utang. O, ginawa niya sa inutang niya, pinaganda niya yung bahay, nilinis. O, pagkatapos biglang lumayas, iniwan si nanay. Ano ngayon ang nangyari? Si nanay ngayon ang nagbabayad ng utang ni tatay. Ganun po yung nangyari sa Maynila eh. O ngayon si Hani Lacuna, kahit baon sa utang ang Maynila, nagtrabaho, ibinigay ang mga benepisyo para sa mga nangangailangan. Ibinigay ang mga benepisyo sa senior, sa PWDs, sa mga solo parent. Hindi po nawala yan. Tuloy-tuloy. Nagdoble pa nga eh. Hindi po siya ng utang. Nagbabayad po siya ng utang. Ano nangyari? Dahil po dyan sa kanyang kagalingan, pagdating po sa pagbabudget, yun po ang importante. Magaling ka mag-budget, magaling ka mag-prioritize kung ano ang dapat mong unahin. Hindi yung puro ka linis, puro ka. Hindi po ganun ang good governance. Dapat balanse po. Ano nangyari? Siya po ay nabigyan, ang Maynila po nabigyan ng Good Governance Award for the very first time. Tapos sasabihin nyo walang nagawa. Kaya mga kababayan, sa darating pong eleksyon sa Mayo 12, lahat po ng taga Maynila, ako po nakikiusap sa inyo. Huwag po kayong magpauto, huwag po kayong magpatulongges. Ang ilagay po ninyo ay yung taga Maynila, lehitimong taga Maynila at yung talagang nagmamahal po sa Maynila, yung tapat at totoo. Hindi po yung gagamitin lang ang posisyon dyan po sa Maynila para po, baka sa 2028 iwanan na naman kayo. Kung sakaling ilalagay ninyo yung dating umupo dyan. Gising po mga kababayan, wag po nating hayaan na tayo'y matulonggis uli. Ilagay po natin yung totoong nagmamahal sa Maynila. At yan po ay walang iba kundi si Mayor Hani Lacuna. Kagaya po ni Mayor Vico Soto, ganun din po si Mayor Hani Lacuna. Kaya nga po, etong dalawa ay pasok po sa top 3 na pinaka magagaling na mayor dyan po sa Metro Manila. Kaya po mga kababayan, gising-gising. Huwag na po tayo magpabudol ulit.
baka ilagay nyo sa pwesto, iwanan na naman kayo. At isa pa, tingnan ninyo yung nasa paligid ng gusto nyong iboto. Pag po kayo boboto ng kandidato, ang nasa paligid ay mga kumukontra sa gobyerno. Sumisira sa gobyerno. Puro paninira sa presidente. Huwag po kayong boboto ng ganong klaseng kandidato na papaligiran ng mga DD shit. Piliin po ninyo yung concentration, mga kababayan, nasa Maynila lang. Wala pong balak tumakbo si Mayor Rani Lacuna sa maging senator, vice president, president. Hindi naman po yun ang pangarap ni Mayor Rani Lacuna eh. Ang pangarap lang po niya ay makatulong po sa Manileño dahil yun po yung gusto ng tatay niya na si former Vice Mayor Danny Lacuna. Na itong si Vice Mayor Danny Lacuna ang nagpaaral dito sa dating mayor. Pero sa kabila nun tinraidor pa rin. Gusto nyo ba ng traidor na mamumuno sa inyong lungsod? Mga kababayan, gising-gising. Kaya muli, sa Mayo 12, mga kababayan dyan po sa lungsod ng Maynila, Mayor Rani Lacuna po tayo, Vice Mayor Yulo Servo at buong ticket ng Asenso Manileño. At ito na mga kupal na to, dapat lang masuspindi na. Kasi bawal po talaga ang bastos. Kahit saan lungsod, kahit saan lugar, kahit sa pamilya natin, bawal po ang bastos. Kaya wala na to. Tanggal na to. Okay, yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po sa Batang Maynila Toid. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.